Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Ugmo. Taong 1962, Gimbal, Iloilo. Hindi na bago para kay Manoy Ugmo na makakita ng mga nilalang sa kanilang lugar. Lahat na yata ng mga aswang doon kakilala na niya at nasaksihan na niya kung ano ang mga totoong anyo nito. Gayunpaman, hindi siya nun gaanong nababahala sa kadahilanang matagal na niyang alam na hindi yun nananalo ng mga kapwa nito kababaryo. Tumandang isang ordinaryong tao lang itong si Manoy Ugmo. Ayon sa kanya, na kahit isang buhay na salita, wala siyang kaalam-alam. Hindi nga rin niya magawang maisip kung bakit sa edad niyang yon, nagkaroon siya ng kakayahan na makasilay ng mga nilalang na nasa kaliwa. Ilang beses na rin siyang nagpakonsulta sa mga albularyo pero ang tanging nailahad lang nito sa kanya, mulat na ang kanyang ikatlong mata. Bagaman ilang ulit na niya rin yung pinasara, kusa yung bumubukas tuwing nakakaramdam siya ng panganib. Magmula noon, tumigil na siya kakapunta sa albularyo. Gawa ng alam niyang nagsasayang lang sila ng panahon. Sa edad niyang 50 anyos, meron ng 4 sa kanyang anak, ang binatilyo. Yung 3 dito mga bata pa, pero nauutos-utusan na niya. Dahil sa malaki noon ang kanilang pamilya, lahat ng pamamaraan para mabuhay, araw-araw niyang ginagawa. Kapag wala siyang paninda, nagsasaka siya o hindi naman kaya'y sumasama sa pangingisda. Halos doon lang talaga umiikot ang buhay ni Manoy Ugmo, pero naging kontento na siya. Ang mahalaga, nakikita niyang lumalaking masaya ang mga bata. 2 buwan ang lumipas sa pagpasok ng taong ito. Pagka-uwi niya galing laot, meron siyang napansing kakaiba sa bunso niyang anak. Hindi niya mawari noon pero parang kakaiba ito. Bukod sa may mga kakaibang galos yun sa katawan, kitang-kita rin niya ang pagkakaroon nito ng mga hiwa sa likurang bahagi ng tenga. Sariwa pa ang hiwa na yon pero takang-taka siya, gawa ng hindi yon dumudugo. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang kinausap ang panganay niyang anak upang magtanong sa ginawa ng bunso nila sa buong maghapon. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pansin na pansin naman niya ang biglang pagbago ng mukha nito na para bang meron yung nararamdamang takot at matinding pagkabahala. Anak, huwag niyo muna akong pahirapan. Simple lang ang trabaho niyo rito. Yun ay bantayan ng ating pamilya. Sabihin mo na, huwag mo na akong pahirapan pa. Kalmadong wika ni Manoy Ugmo sa panganay niyang anak. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung naglakad papalabas ng bahay nila. Nang mapansin na nitong wala nang nakikinig, seryoso naman yung napatitig sa kanya habang sumasagot ng, "Hindi ko rin alam, tay, kung saan galing yun eh. Alam niyo naman, nagtitinda rin ako buong maghapon. Pero sabi ni Dagol, hapon na rin yun umuwi. Di namin alam kung saan ang galing eh. Pasensya na ho kayo." Nang marinig naman ni Manoy Ugmo ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa, kundi yon ay hayaan. Hindi na rin niya yun pinagalitan pa, gawa ng mas kinakailangan noon ang tulong ng bunso nila. Malakas kasi ang kanyang kutob na sa estado nito, maaaring merong nangyari doong hindi maganda. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad naman silang pumasok sa loob ng bahay
para magpahinga. Pansamantala, hindi na muna kinausap ni Manoy Ugmo ang kanilang bunso nang sa gayoy mapag-aralan niya ang mga kilos nito. Pero nung kumakain na sila ng hapunan, naging panatag naman siya dahil maraming kinain ang batang yon. Akala nga niya normal kasi yung mga kilos nito hindi talaga gaanong kakaiba. Ang napapansin niya lang ay yung mahabang itim na balahibo na nakausli sa may bandang tenga nito. Ngunit kapag napapansin naman yun ng bata, winawagwag nito ang kanyang buhok para hindi niya yun makita. Sa pagsapit ng tulugan, tahimik na ang lahat ng anak niya. Si Manoy Ugmo naman, nanatili pa ring gising, maiging nakikiramdam sa anumang uri ng ingay na maaari niyang marinig. Nga pala, ang tanging nagbibigay liwanag sa kanilang bahay noon ay yung isang gaserang nakasabit sa pundasyon ng bubong sa may sala. Doon kasi natutulog yung mga anak niya, kaya nilalagyan niya yon ng ilaw hanggang mag-umaga upang hindi na yon mga pa tuwing iihi sila. Silang mag-asawa naman, meron ding sariling kwarto na nasa tabi lang ng mga ito. Kurtina lang din ang nagsisilbi nitong pinto, kaya na may isang hawi niya lang, kita na niya agad yung mga anak nila. Mag-alas 9 na, wala namang nararamdamang kakaiba itong si Manoy Ugmo. Napakatahimik ng paligid, parang lahat ng mga anak niya payapa nang natutulog. Ngunit pagkaraan pa ng ilang minuto, may narinig siyang langit-ngit sa papag. Alam niyang doon yun ang gagaling dahil yun lang naman ang parte ng bahay nila na may sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Matapos naman niya yung marinig, dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina kung saan unang tumambad sa kanya yung bunso nilang nakalutang sa ere, isa-isang sinusukahan yung mga kapatid nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang sumigaw, sabay mabilis na sinunggaban yung bunso niyang anak. Sa sobrang lakas ng pagkakasunggab doon ni Manoy Ugmo, tumilapon silang dalawa patungo sa isang parte ng sala kung saan naroon ang isang malaking bintana. Unang tumama sa kahoy yung anak niya, kaya na may agad yun nawala ng malay dahil sa nabagok ang ulo nito. Matapos nun, agad namang nagising ang tatlo niyang anak, pero sa kasamaang palad, yung tatlo pang sinunda ng pinakabunso na natili pa ring tulog. Kahit anong gising nila doon, wala talaga. Dala na rin ang takot ni Manoy Ugmo para sa bunso niya. Hinayaan na niya muna ang tatlo pansamantala. Bagaman mag-aalas 11 na noon ng gabi, pinilit niyang puntahan ng mga manggagamot na palagi niya noong pinagkukonsultahan. Pagdating naman niya sa bahay nito, nasipat naman niyang sarado na yon, pero pilit pa rin siyang gumawa ng paraan. Hindi naglaon, awa naman ng Diyos, bumukas ang bahay nito. Sa pagbungad naman sa kanya ng matanda, dali-dali naman sila nitong pinapasok habang nagtatanong yun sa kanya ng, "Ano ang nangyari sa inyo? Bakit para kayong sinalanta?" Nang marinig naman ni Manoy Ugmo ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nangyari sa kanyang anak. Matapos naman yung marinig ng albularyo, agad naman yung tumulong sa kanila, gawa ng alam nito kung gaano kapanganib ang sitwasyon ng bata. Ngunit paghawak naman ng manggagamot sa kamay nito, napatingin na lamang yun sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, "Hindi ito ang anak mo, Ugmo. Walang saysay kung gagamutin ko siya. Baka mamaya pagising niya,
Gumawa lang siya ng mga bagay na pwede niyang ikapahamak. Alam kong alam mong hindi ito ang anak mo. Pero siyempre masasaktan ka kapag pinatay ko ito sa harapan mo. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin, ikulong ang demonyong ito. Ang pinagbasehan ng matanda ukol sa mga bagay na yon ay ang kakaibang kulay ng balat nito at ang napakalamig nitong temperatura sa katawan na parabang patay na. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, kahit papaano nakumbinsi naman si Manoy Ugmo na paniwalaan ang mga sinasabi ng albularyong yon. Maging siya kasi, hindi kayang maitanggi ang pangyayaring nasaksihan niya noong mismong gabi. Upang hindi na rin mag-alala yung mga anak niyang sumama, inabisuhan niya yung mauna ng umuwi. Nang marinig naman ng tatlo ang kanyang utos, dali-dali naman yung sumunod para tulungan ang tatlo pa nilang kapatid. Sa pagdating naman ng puntong silang dalawa na lamang ang naroon, ikinulong ng matandang yon ang kanyang anak sa isang hawla na kalimitang ginagamit nito sa pagbibitag ng mga hayop. Malaki naman ang hawlang yon, kasya isang bata. Yun nga lang, wala itong gaanong espasyo para makagalaw ng maayos. Gayunpaman, hindi na ito inisip pa ni Manoy Ugmo buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Matapos naman nila yung gawin, ipinakita ng albularyo sa kanya yung mga senyales ng balat kayo ng nilalang na yon gamit ang wangis ng kanyang anak. Pagtatapat pa nito sa kanya na dahil sa ganoong pangyayari, may posibilidad na patay na talaga yung bunso niya. Ang inaalala pa noon ng albularyo ay yung tatlo niya pang anak na nasukahan ng nilalang na yon. Prangka ako kung magsalita, Ugmo. Masaktan ka man, wala kong pakialam. Ang sakin lang, ayaw kitang paasahin sa mga bagay na hindi naman totoo. Bahala ka kung maniniwala ka, pero para sa akin, malabo ng buhay pa ang anak mo. Hindi mo ba alam kung anong uri ng nilalang ang bumiktima sa kanila? Seryosong wika sa kanya ng albularyo. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manatiling walang imik. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan naman yung sumama sa bahay niya para tingnan ang tatlo pa nitong anak. Pagdating naman nila doon, ganun pa rin naman ang naabutan nila. Yung mga anak niya, halos patayuin na ang tatlo, pero tulog na tulog pa rin ang mga ito. Hindi lang yon, binuksan na rin nila ang mga mata nito. Sinubukan na yung painumin ng kalamansi, ngunit wala pa rin yung epekto. Nang masipat naman yon ng albularyo, agad naman niya yung ipinadala sa kanyang pamamahay para lapatan ng paunang lunas. Subalit, nang makabalik na sila sa tahanan nito, doon naman bumungad sa kanila ang panibagong problema. Yung bunso niya, wala na sa hawlang pinagkulungan nito. Nagkalat na rin sa loob ng bahay ang iilang gamit ng albularyo na parabang ilang beses pa yung tumangkang maghanap ng madaraanan hanggang sa magtagumpay ito. Pagsilay naman ni Manoy Ugmo sa mga pangyayari, hindi na niya mawari kung ano pa ang kanyang gagawin. Yung utak niya lutang na, parang hindi na alam kung ano na ang magiging kahihinat na nito. Siyempre, para sa isang ama, napakasakit ng ganoong kaganapan. Isipin niyo na lang, yung batang pinagtiisan yung alagaan sa loob ng ilang taon, mawawala na lang bigla. Hindi naglaon. Nang dumating na sa puntong hindi na niya makayanan ang mga pangyayari, pinalabas na muna siya ng albularyo para makapagpahinga. Sinamahan din siya noon ng kanyang asawa
nang sa gayoy makapag-usap sila. Sa pagsapit ng sumunod na araw, mas lalong nagimbalang kanilang pamilya nang ilahad sa kanila ng albularyo ang tungkol sa kabiguan nitong matulungan ang 3 niya pang anak. Sa katunayan, humingi na rin yun ng tulong sa iba pang mga albularyo pero wala rin yung nagawa. Ayon sa mga ito na, isang sinaunang sumpa ang lumapat sa katawan ng mga bata. Walang nakakaalam sa kanila kung magigising pa ba yun o hindi na. Dagdag pa ng mga albularyo na ang tanging magagawa na lamang nila, ipanalangin ang kaligtasan ng mga ito. Kinakailangan din nilang maging handa sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Matapos naman itong marinig ni Manoy Ugmo, tumangulang naman siya habang tulalang nakatingin sa malayo. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman niyang umuwi para magpahinga. Sa paglipas pa ng mga araw, nanatili pa ring tulog ang mga ito. Bagaman alam nilang gutom na ang mga batang yon, wala pa rin silang magagawa kundi ang maghintay hanggang sa yon ay magising. Isang linggo pa ang dumaan. Sa kasamaang palad, binawian na rin ng buhay ang 3 ng sabay-sabay. Dala ng galit at lungkot ni Manoy Ugmo, hindi na siya pumayag pa na magkaroon yon ng 9 na araw na lamay. Tuwing nakikita niya kasi ang mga ito, mas lalo lang nadudurog ang kanyang puso. Hindi na rin niya maisip ang kanyang gagawin, kung kaya't mas pinili niyang mag-umpisang muli kasama ang natitira niyang pamilya. Nang malaman naman yon ng mga albularyong tumulong sa kanila, lubos naman nilang iginalang ang pasya nito. Pagkalibing naman ng 3, sa abot ng kanilang makakaya, pinili nilang kalimutan ang mga pangyayaring yon. 5 buwan ang lumipas matapos mamatay ang 3 niyang anak, na natili pa ring sariwa sa kanyang wisyo ang mga alaala nito. Upang hindi niya na yon gaanong mabalikan, iginugol na lamang niya ang lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Tuwing may ginagawa kasi noon si Manoy Ugmo, pansamantala niyang nakakalimutan yung mga bagay na nagsisilbing bangungot sa kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalakad siya papauwi galing laot, meron siyang nakasalubong na isang matandang kuba na may hila-hilang kariton. Pagsilay naman niya rito, agad naman niya yung iniwasan dahil sa napakabaho nito. Subalit, nang akmang papalayo na ang kuba, meron siyang napansing iilang mga bagay na nakasabit sa bewang nito. Alam ni Manoy Ugmo na hindi yon mga pangkaraniwang bato, kaya na may nagdesisyon siya na yon ay lapitan para kausapin. Pagramdam naman ng matanda na sumusunod siya, bahagya naman yung tumigil sa paglalakad at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Bilisan mo. Malayo pa ang pupuntahan ko." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad sa matanda yung tungkol sa mga bagay na kanyang napansin. Mariinding inilahad doon ni Manoy Ugmo na bukas ang kanyang 3 mata, kaya na may alam niya na pawang hindi mga abubot ang nakalaylay sa damit nito. Dahil sa kanyang sinabi, napangisi lang naman yon habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad namang napansin ng matanda ang mga mata niyang punong-puno ng puot at galit. Maya-maya pa, bigla namang napangiti ang matandang yon habang inilalahad nito sa kanya
na nagugustuhan niya ang mga ganoong uri ng mata. Ayon pa sa matanda na kung meron siyang maitutulong, huwag siyang magdadalawang isip na yon ay ilahad. Batid kasi nito na ang karunungan niyang tinatangan ay angkop para maibsan ang galit na nararamdaman ni Manoy Ugmo. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, doon na siya nagkaroon ng interes sa matandang yon. Upang humaba pa ang kanilang pag-uusap, siya na rin mismo ang nag-aya sa matanda na pansamantala dumaan na muna sa bahay niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito, hudyat ng pagsang-ayon. Hindi naglaon, nang makauwi na sila, gulat na gulat naman yung mga anak niya nang masipat nito ang kanyang kasama. Maliban kasi sa nakakaramdam sila doon ng kakaiba, medyo naninibago silang magkakapatid. Gawa ng hindi ang tipo ng tao ang kanilang ama na basta-basta na lamang nagdadala ng bisita sa kanilang pamamahay. Sa katunayan, noong buo pa sila, wala yung kaibigan na pinapapunta roon. Buong buhay kasi nito, nakatuon sa pagtatrabaho ang wisyo. Palagi rin itong iniisip ang ikabubuti ng kanilang pamilya, pero magmula noong may nangyari sa kanilang insidente, unti-unti na rin yung nagbago. Gayunpaman, hindi na nila ito gaanong pinansin, gawa ng alam nila na wala sila sa lugar para yon ay pagsabihan. Sa loob ng 5 oras, pansin na pansin ng panganay niyang anak ang walang patid nitong pag-uusap. Hindi nila mawari kung ano ang paksang pinag-uusapan nito, pero nasisiguro nila na meron yung kaugnayan sa insidenteng minsang nangyari sa kanilang pamilya. Kinahapunan, pagtungtong naman ng takip silim, agad namang umalis ng bahay si Manoy Ugmo kasama ang matanda. Sa kanilang paglalakad, muli siyang kinausap ng kubang yon kung desidido na ba siya sa kanyang pasya. Dagdag pa nito na hindi biro ang pagpasok sa ganoong larangan. Kapag nalaman mo ang sikreto nito, wala ka nang magagawa pa para doon ay makatakas. Alam ko namang seryoso ka, Ugmo. Sige, pagbibigyan kita. Bukas na bukas, puntahan mo ko sa bahay ko. Maghihintay ako sa iyo doon hanggang hapon. Heto, gamitin mo. Yan ang magdadala sa iyo sa pamamahay ko. Wika ng matanda habang iniaabot ang tangkay ng itim na kawayan. Paghawak naman niya sa bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung pilit na umuusad pabalik sa matanda. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman itong wala na siyang sasabihin, agad din naman yung nagpaalam sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na nga siyang naglakad pabalik. Habang binabagtas niya ang daan, paulit-ulit naman niyang inaalala yung mga bagay na napag-usapan nila. Ayon kay Manoy Ugmo na sa kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang isang gabunang aswang ang matandang yon. Wala yung kasama sa buhay at pawang namumuhay na rin yon ng payapa sa isang liblib na lugar. Sa katunayan, kaya sumang-ayon ito sa nais mangyari ni Manoy Ugmo ay dahil sa buryong na yon sa buhay. Wala na rin yung magawa, kaya na may kahit papaano naghahanap na yon ng mapaglilibangan. Nangako rin yung ibibigay ang lahat ng detalye ukol sa mga nilalang na kanyang hinahanap nang sa gayoy hindi siya magkamali. Yun nga lang, para tumulong yun sa kanya, kinakailangan niyang maging kalahi ito. Dagdag pa niya na, dahil sa yun lang ang may alam ukol sa totoong pagkatao ng kanyang kalaban, kaya na may wala na siyang pagpipilian.
Kahit alam niyang labag sa kanyang loob na maging isang aswang, kinakailangan niya yung gawin para sa kanyang mga yumaong anak. Dahil sa kanyang pasya, minabuti niya munang huwag itong ipaalam sa pamilya niya. Alam niya kasing hindi yun papayag, gawa ng alam nito kung anong sumpa ang maaaring maidulot ng pagiging isang aswang. Kalahating oras pa ang lumipas, nakabalik na nga siya sa pamamahay nila. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya ang kanyang asawa na kasalukuyang nagpapakain sa mga anak nila. Pagsilay naman niya sa ginagawa nito, agad naman niya yung tinabihan para kausapin. Bilang parte kasi sa kanyang paghahanda sa nalalapit niyang pag-alis, pansamantala kinakailangan niyang ilipat ang kanyang responsibilidad sa mga natitira niyang anak. Nakakahiyaman yun sa parte niya pero yun na lamang ang kanyang pagpipilian upang mabuhay ito. Inaasahan niya kasing 2 linggo siyang mawawala sa kanila, kaya na may mas mainam na ipaalam niya yon ng maaga. Nang marinig naman ng kanyang anak ang mga bagay na kanyang inilahad, halos hindi naman yun makapaniwala. Gayunpaman, wala pa rin yung naging pagtutol sa kanyang pasya dahil umaasa ang mga ito na ang kanyang gagawin ay para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, naglakas loob namang magwika sa kanya yung panganay niya ng, "Tay, sigurado ho ba kayo dyan? Alam ko, hindi ka pa nakakalimot sa mga nangyari. Lahat tayo nasaktan, kaya sana huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakasakit pa namin lalo. May tiwala kami sa inyo, Tay. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, lilipas din yan. Magtiwala kayo. Hindi ito ipaparanas sa atin ng Diyos kung wala siyang aral na gustong ibigay sa atin. Manalig tayo sa Kanya dahil hindi naman habang buhay. Ganito na lang tayo. Pilitin pa rin nating maging masaya kahit mahirap." Nang marinig naman yon ni Manoy Ugmo, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot doon ng, Nakalimot na ako, anak. Pero hindi ako nakapagpatawad. Sa iyo ko na muna ipagkakatiwala ang ating pamilya. Mag-iingat kayo rito. Pangako, babalik ako pag nahanap ko na ang sarili ko. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong pagtayo na parabang umiiwas na yon sa mga bagay na maaaring ilahad ng kanyang anak. Maya-maya pa, pagpasok naman niya sa loob ng kanilang silid, agad naman siyang nagpahinga. Hindi na rin niya pinakinggan ang usap-usapan ng kanyang pamilya para naman kahit papaano maging buo na ang kanyang desisyon. Sa pagsapit ng sumunod na araw, 5:00 pa lamang ng umaga, naghahanda na itong si Manoy Ugmo. Pagkalikpit niya ng iilan niyang gamit, kalakip ng pagkaing babaunin niya sa daan, masaya naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa. Bago niya nilisan ang bahay nila, nangako siya ritong babalik sa araw na itinakda niya. Nang makaalis na itong si Manoy Ugmo, ramdam naman niya ang lungkot na pilit itinatago ng kanyang asawa. Gayunpaman, kahit masakit para sa kanyang iwan ito, alang-alang sa yumao niyang anak, naglakas loob siyang yon ay gawin. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang makalabas na siya sa baryo, agad naman niyang tiningnan yung direksyong itinuturo ng itim na kawayan. Sa kanyang paglalakad, halos wala na siyang ideya sa mga lugar na kanyang napuntahan. Subalit, sa kabila ng lahat ng yon, pilit pa rin siyang nagtiwala sa mga katagang inilahad sa kanya ng matanda.
Kinahapunan, papasapit pa lamang ang 3:00 pero hindi niya pa rin nahahanap yung bahay nito. Medyo nag-aalala na noon si Manoy Ugmo gawa ng hindi na pamilyar sa kanya yung lugar na pinuntahan niya. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa isang lugar na maraming nabubuhay na puno ng akasya, doon niya nasipat ang isang medyo tagilid na bahay na napakatanda na. Marami ring dumi ang nagkalat sa paligid nito na para bang napakabastos ng taong naninirahan sa lugar na yon. Hindi naglaon, doon na unti-unting nasipat ni Manoy Ugmo ang paglabas ng isang matandang kuba. Kagaya ng una niya yung nakita, meron din yung hila-hilang kariton patungo sa mga sampayang nasa labas ng pamamahay nito. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman siya doong lumapit habang masayang nagwiwika doon ng, Magandang hapon ho, Manoy Idoy. Pasensya na kayo kung medyo natagalan ako. Hindi ko kasi inaasahan na napakalayo pala ng bahay ninyo. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Malayo talaga kapag unang beses ka palang pumunta rito. Sa katagalan yan masasanay ka rin. Ano, nakapagpasya ka na ba? Dahil sa sinabi nito, agad namang napatahimik itong si Manoy Ugmo. Bagaman nakapagpasya na siya, may kung anong bagay pa rin sa kanyang isipan ang tila bang humahadlang. Hindi niya mawari noon pero pakiramdam niya, sinasabi ng kanyang kutob na hindi yun ang tamang gawin. Subalit, dahil naroon na siya, naglakas loob na siyang ipagpatuloy ang kanilang napag-usapan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang pagsang-ayon, inutusan naman siya nitong tumulong sa pagkuha ng mga ibinilad nitong karne para makapag-usap sila. Sa pagpasok naman niya sa loob ng bahay nito, agad namang bumungad sa kanya ang kakaibang baho sa loob. Binubuo yun ng lansa, amoy ng dugo at nabubulok na karne. Nakakausog yun ng sikmura pero dahil sa ayaw niyang mapahiya, pinilit niyang tiisin ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang kusina ng matandang yan, doon bumungad sa kanya ang iilang kalansay na nakasabit sa dingding. Ang iba sa mga ito, mapapansin mong kinuhanan na ng laman dahil sa mga dinaanan ng kutsilyo sa may bandang buto nito. Base rin sa kanyang pagkakatanda, umabot sa 6 na katawan ang nakita niya sa lugar na yon. Hiwalay pa rito ang 10 bangkay sa loob ng silid ng matanda at yung 3 bangkay na nakaratay sa silid na kanyang tinuluyan. Sa kanilang pag-uusap, agad namang inilahad sa kanya ng matanda na sa puntong yon, hindi na siya maaari pang umatras. Kapag kasi ginawa niya ito, magsisilbi lang siyang pagkain ng nilalang na yon. Mariin din itong inilahad sa kanya na matagal na panahon na itong naghahanap ng mga taong katulad ni Manoy Ugmo. Dagdag pa nito na dahil sa kanya, magkakaroon na yon ng kauna-unahang disipulo. Siya ang magmamana sa lahat ng karunungan nito na siya namang katatakutan ng lahat sa iba't ibang dako. Pagmamayabang pa ng matanda, hindi siya kagaya ng ibang aswang. Ang mga katulad niya hindi nagpaparami ng lahi dahil sa lakas ng karga na kanilang tinatangan. Nabanggit din ito sa kanya ang tungkol sa mga nilalang na pumatay sa kanyang pamilya. Kagaya ni Manoy Ugmo, itinuturing din ng matanda na salot ang mga ito kung kaya't pabor yun sa kanyang nais mangyari.
Yun nga lang, matapos niya yung gawin, patuloy pa rin siya ritong maninilbihan hanggang kamatayan. Handa ka na ba, Ugmo? Kung handa ka na, pwede na nating simulan. Heto, kunin mo. Inumin mo habang binabanggit ang mga katagang sasabihin ko. Wika ng matanda habang ibinibigay sa kanya ang kalahati ng bungo ng tao na merong lamang dugo. Pagkuha naman niya rito, dahan-dahan naman niya yung ininom at kasabay nito ang pagbanggit niya sa mga buhay na kataga na inilahad ng nilalang na yon. Matapos niya yung ipasok sa kanyang sistema, wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa pananakit ng kanyang tiyan. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mapatanong kay Manoy Idoy ng, Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Nang marinig naman ito ang kanyang tanong, ngumisi lang naman yan habang pabulong na sumasagot sa kanya ng, Mamamatay ka. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis namang pandilim ng kanyang paningin na halos hindi na niya napigilan pa. Sinubukan niya pang abutin ng matanda pero bago pa man niya yun magawa, kumalas na sa kanyang katawan ng kanyang kaluluwa. Sa paglipas ng mga oras, walang kaide-ideya si Manoy Ugmo noon kung saang dimensyon na siya napunta. Basta ang naalala niya lang, naglalakbay ang kanyang espiritu sa isang kawalang purong kadiliman lamang ang kanyang naaaninag. Paulit-ulit siya roong sumisigaw pero walang nakakarinig sa boses niya. Akala niya walang hanggan na siya doon, ngunit dumating ang isang punto na nakakita siya ng isang nakakasilaw na liwanag. Pagpasok niya rito, muli niyang nasipat ang mukha ni Manoy Idoy. Nakangisi yun sa harapan niya habang hawak-hawak ang isang lumang babasaging baso. Dahil sa kanyang nakita, dahan-dahan naman siyang tumayo upang alamin sa matanda ang mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang tanong, tumawa lang naman yon na parabang isang nakakatawang kaganapan ang nasaksihan nito. Subalit, pagbaling naman ng paningin ng matanda sa kanya, bigla naman yung naging seryoso habang sumasagot ito ng, 3 araw ka ng malamig na bangkay. Ngayong nandirito ka na, sigurado kong handa ka na sa mga gagawin mo. Ang mga nilalang na hinahanap mo, nasa Karatig Baryo. Si Dibura ang namumuno sa kanila. Matanda na yon, kaedad ko pero huwag mong mamaliitin sapagkat meron din yung lahi ng gabunan. Kung magagamit mo ng mahusay ang kakayahan mo, wala yung panama sa'yo. At siya nga pala, ikaw na ang magtanong sa kanila kung ano ang pangalan ng kanilang lahi. Kailangan mong gawin yan para hindi ka makalimot sa iyong mga pinatay. kasabay ng pagwika ng matanda, ay ang dahan-dahan naman itong pagtalikod sa kanya. Sa puntong yon, walang ibang ginawa si Manoy Ugmo kundi pakiramdaman ang kanyang sarili. Base kasi sa pamamaraan ng pagsasalita ng matanda, nasisiguro niyang hindi yun nagsisinungaling. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, minabuti naman niyang lumabas, gawa ng kanina pa siyang nahuhumaling sa isang amoy ng karne na tila bang malapit lang sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagbukas naman niya ng pinto, doon bumungad sa kanya ang mga pira-pirasong karne ng tao na nakasabit sa mga sampayan. Hindi niya mawari noon pero habang pinagmamasdan niya ito, may kung anong tinig sa kanyang kalooban ang nagsasabing tikman niya ang mga karneng yon.
Noong una, nagagawa pa yung matiis ni Manoy Ugmo, pero sa katagalan, tuluyan na rin siyang nalunod sa isang pagmamalabis na kailan may hindi niya kayang pigilan. Hindi naglaon, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang marinig ang pagtawa ni Manoy Idoy na kanina pa palang nagmamasid sa kanya. Dala naman ang pagkahiya ni Manoy Ugmo, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Sa pagbagtas naman niya ng daan, napansin naman niyang napakabilis ng kanyang pagtakbo. Hindi na rin siya gaanong hinihingal na parabang yung matagal na niyang sakit na dinadala, bigla na lamang nawala. Nakakaya na rin niyang tumalon sa mga sanga ng puno at ang higit niyang ipinagtataka ay yung abilidad niyang makapagpalit anyo bilang isang dambuhalang paniki at aso. Ayon sa kanya, normal naman noon ang pakiramdam niya pero pagsilay niya sa kanyang kamay, napansin niyang kakaiba na ito. Nakakabahala man yun para kay Manoy Ugmo, subalit hindi niya na yun pinagtuunan pa ng pansin. Ang mahalaga para sa kanya, mapagbayad ang mga nilalang na nagkasala. Kalahating oras pa noon ang dumaan, narating na nga niya ang kabilang baryo. Dahil sa napakalalim na ng gabi, karamihan sa mga naninirahan doon mahimbing nang nagpapahinga. Pagpasok naman niya sa loob nito, agad naman niyang narinig ang pagsialulungan ng mga aso, kaya ang ginawa niya, lumayo muna sa lugar na yon pansamantala. Alam ni Ugmo na mahaba pa ang gabi, kaya maigi niyang pinagmasdan ang buong paligid na parabang isang maninila na naghihintay ng kanyang biktima. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya nasipat ang isang aswang na pagala-gala sa bubunga ng mga bahay-bahay. Kung hindi siya nagkakamali, hinahanap nito ang buntis sa baryo dahil bago siya makalapit sa lugar na yon, amoy na amoy niya rin ito. Sa katunayan, hindi niya rin yun kayang tiisin, ngunit kapag naaalala niya ang kanyang pamilya, bumabalik ang ulirat niya. Pakiramdam nga noon ni Manoy Ugmo na kung hindi sa kanyang mag-iinang naghihintay, baka kung ano na ang ginawa niya sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dahan-dahan naman niyang inihanda ang kanyang sarili nang masipat niya ang nilalang na yon na papalapit na sa kanyang kinaroroonan. Paglalarawan niya rito, pangkaraniwang tao naman yon kung titingnan, pero sadyang kakaiba lang ang wangis nito. Bukod kasi sa meron yung mahabang braso at daliri, baluktot din ang mga paa nito, yung parang sa aso. Wala ring labi ang mga nilalang na yon, na siya namang dahilan kung bakit sa lahat ng oras nakalabas ang kanilang may itim na pangil. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata at naglalabas siya ng kakaibang tunog na unang beses niya lang ding marinig. Maya-maya pa, pagtalo naman ito sa kubong ilang di pa lang ang pagitan sa kanya, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunggaban at nung malapa na niya ang leeg nito, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang pinagtataguan. Sa lugar na yon, walang habas niyang nilapa ang nilalang hanggang sa lumabas na sa balat nito ang kanyang mga laman loob. Pagsilay naman niyang patay na yon, dali-dali naman siyang umusad para hanapin ang gabunang nagngangalang Debura. Para kay Manoy Ugmo, na sa mga oras na yon, yun lang ang kinakailangan niyang mapatay. Naniniwala kasi siya, ito ang pangunahing dahilan kung bakit namatay ang 3 niyang anak at nagkandaletse-letse ang mga buhay nila. Nang marating na niya ang dulong parte ng baryo, doon bumungad sa kanya ang 3 nagsisilakihang bahay na merong nagbabantay ng mga aswang sa labas nito.
Kagaya nung una niyang pinatay, ganon din ang wangis ng mga nilalang na yon, kung kaya't siguradong sigurado na siya na naroon ang babaeng hinahanap niya. Walang sabi-sabi, tahimik at mabilis naman niya yung sinunggaban para paslangin. Kahit matatalas ang paningin ng mga nilalang na yon, halos hindi ito nakagalaw buhat sa malahanging bilis ni Manoy Ugmo. Pagkapaslang naman niya sa mga bantay, dahan-dahan naman siyang lumapit sa mga bahay-bahay para magmasid at makiramdam. Hindi naglaon nang masipat na niya ang isang matabang babaeng nagluluto sa bahay na nasa gitna nito. Agad naman niyang naramdaman ang dugo ng isang gabunan na nananalaytay sa nilalang na yon. Akala ni Manoy Ugmo masusurpresa niya ito, pero bago pa man niya maibaling sa ibang lugar ang kanyang paningin, nasipat na niya ang babaeng nakatitig din sa kanya. Sa isang kisap mata, umatungal naman yon ng napakalakas at kasabay nito ang pagsilabasan ng iba pa nitong mga kasama na nasa paligid lang. Huli na nang malaman ni Manoy Ugmo na kaya pala walang katao-tao ang mga bahay na naroon ay dahil sa naghihintay ang mga ito na matapos sa pagluluto itong si Deborah. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, napagtanto na nga niya na nasukol na siya ng mga kalaban. Sa puntong yan, wala na siyang naisip na paraan kundi ang makipagpatayan sa mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Maya-maya pa, paglabas naman ng matabang babae, nasipat naman niya itong nakangisi habang patuloy sa pagkain ng niluluto nito kanina. Sa pagharap naman nilang dalawa, nag-aangil namang nagwika sa kanya si Deborah ng, "Sugo ka na naman ba ni Idoy? Ano bang kailangan niya sa akin? Sabihin mo't nang magawang ko ng paraan. Marami akong ginagawa nitong mga nagdaang araw. Ngunit hindi nasunod ang aking mga plano, kaya wala akong balak na makipaglaro ni kanino man sa inyo. Sabihin mo na, at nang makabalik na ako sa aking trabaho." Nang marinig naman ni Manoy Ugmo ang sinabi nito, pinili naman niyang manahimik na muna para mapag-isipan ang mga sasabihin niya. Subalit, nang akmang magsasalita na siya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang anak na lumabas sa mismong pamamahay ng nilalang na yon. Masaya itong yumakap kay Deborah na para bang yun talaga ang nanay nito. Sa isang iglap, nandilim ang kanyang paningin, dala ng matinding galit. Halos hindi niya kasi inakala noon na hanggang sa panahong yon, makikita niya pa rin ang anak niyang matagal na niyang itinuring na patay. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya yung sinunggaban habang pilit na inuundaya ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan nito. Pagsilay naman ng mga aswang na sumusunod kay Deborah, walang habas naman siya nitong sinunggaban pero hindi siya roon nagpatalo. Kahit napakarami na niyang tinamong pinsala sa katawan, nanatili pa rin siyang nakakapit sa nilalang na yon. Si Deborah naman noon, pilit na ring nagpupumiglas mula sa kanyang pagkakahawak pero sadyang hindi nito kayang alisin yung mga kamay niyang nakaangkla sa mga laman nito. Kalahating oras pa noon ang dumaan, halos magkandalasog-lasog na ang katawan ni Manoy Ugmo. Gayunpaman, nanatili pa rin ang kanyang lakas buhat sa kakaibang dugo na ipinainom sa kanya ni Manoy Idoy. Yung mga pinsala niyang natamo noong mismong oras na yon, pakiramdam niya hindi naman siya nito gaanong nasasaktan. Ang mas nakakagulat pa noon, mabilis din yung naghihilom, indikasyon na hindi siya isang pangkaraniwang aswang. Maya-maya pa, lahat ng kauri nito bigla na lamang napaatras
matapos nilang masipat na napaluhod na ang kanilang gabunan. Sa pagbagsak naman ito sa lupa, pilit naman itong iniaabot ang kanyang anak pero hindi niya na yon pinahintulutan pa. Nang magkaroon siya ng pagkakataon para kalasin ang ulo nito, agad naman niya yung ginawa nang walang pagdadalawang isip. Sa sobrang galit noon ni Manoy Ugmo, sino mang nilalang na makita niyang humaharang sa kanyang paningin, walang awa niya yung pinapatay. Hindi naglaon. Nang malipol na ang mga ito, doon na niya dahan-dahang nilapitan yung isang nilalang na kawangis ng kanyang anak. Ilang beses niya rin yung kinausap pero sa kasamaang palad, wala na yung kakayahang makaintindi ni makasagot sa mga bagay na kanyang sinabi. Dahil sa pangyayaring yan, napilitan na rin siyang pagpahingahin ito para na rin sa kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang anak. Magmula noong nalipol niya ang pamilya ni Deborah, parang aso naman siyang naging sunod-sunuran sa mga nais ng matanda. Kapag inuutusan siya nitong pumatay at kumuha ng kanilang makakain, agad niya yung sinusunod. Yung tipong hindi na rin siya nag-iisip kung tama pa ba ang kanyang ginagawa o hindi na. Akala rin ni Manoy Ugmo na mas mainam na ang ganoong sitwasyon, pero dumating ang puntong yung panganay niyang anak napadpad sa lugar na yon. Nag-aalala na kasi noon yun sa kanyang kalagayan, kaya gumawa yun ng paraan para siya ay matunton. Nung matagpuan siya nito, sakto namang magbabandang 5:00 na ng hapon. Dala naman ang takot ni Manoy Ugmo. Pilit naman niya yung pinawi, ngunit ayon sa kanyang anak, hindi yun aalis nang hindi siya kasama. Sa pagsapit naman ng takip silim, bahagya namang natigilan ng kanilang pag-uusap nang masipat nila ang paglabas ni Manoy Idoy habang nagwiwika sa kanya ng, Tamang-tama yan, Ugmo. Patayin mo na at nang makakain na tayo maya-maya. Dahil sa sinabi nito, galit na galit naman siya doong tumingin habang seryosong sumasagot ng, Anak ko ito. Anong gusto mong gawin ko? Patayin ang pamilya ko? Sawang-sawa na ako, Idoy, sa mga pinapagawa mo sa akin. Tapusin na natin to. Kasabay ng pagwika ni Manoy Ugmo ay ang dali-dali naman niyang paglusob sa nilalang na yon. Alam kasi nitong hindi na nito paalisin ang kanyang anak, kaya na may bilang ama, tungkulin niya yung protektahan. Halos umabot din ng 2 oras ang pagbubuno nila hanggang sa nagawa na nga niyang mapuruhan ang matanda. Ang kanyang ginamit noon para matalo ito ay yung isang dangkal na kawayan ng bagakay na nakuha niya noong minsan siyang pumatay ng isang albularyo. Pagtarak niya nito sa katawan ng matanda, wala na yung nagawa kundi ang panghinaan hanggang sa dumating ang puntong nagapi na niya ito. Nang masipat naman niyang patay na ang nilalang na yon, dali-dali naman siyang tumakas kasama ang kanyang anak. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili niyang mamuhay sa piling ng kanyang pamilya, pero sa kasamaang palad, hindi na niya nagawa pang magbago. Yung tawag ng laman na kanyang nararamdaman, mas lalong lumakas sa paglipas ng mga araw. Ayon sa anak ni Manoy Ugmo, na ang pakiramdam noon ng kanyang ama, parang umiikli ang bituka. Napakasakit nito na napakakirot. Halos hindi niya talaga maipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya. Akala niya kayang-kaya niya yung tiisin pero 1 buwan lang noon ang lumipas, kagaya ng inaasahan, nagkasakit yon ng malubha. Alam ni Manoy Ugmo na hindi na siya magtatagal, kung kaya't itinuon niya ang kanyang kamatayan
sa mismong araw ng kaarawan ng kanyang bunso. Sa buwan din kasing yon, kaarawan ito, kung kaya't yun na rin ang pinili niyang petsa para mamatay. Nung bumalik na yung anak niya sa bahay nila, nadatnan siya nitong nakanganga. Merong sunog na simbolo ng krus sa noo at dibdib at punong-puno ng asin ang bunganga nito. May nakapulupot ding buntot ng pagi sa kanyang leeg na siya namang indikasyon na lubos siyang nagdusa bago bawian ang buhay. Ang mas ikinagulat pa noon ng anak ni Manoy Ugmo ay yung nakita nilang Biblia sa tabi nito na nakabuklat sa pahinang nagsasaad ng mga revelasyon ukol sa katapusan ng mundo. Marahil ay bago yun namatay, nakahingi pa yun ng kapatawaran sa Panginoon. Pero alam nyo, pinuno, naniniwala ang panganay na anak ni Manoy Ugmo na hindi na yon napatawad ng Panginoon. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring sariwa sa kanilang alaala ang mga kwento ng kanilang ama na si Manoy Ugmo noong minsan itong hinanap si Deborah, ang babaeng gabunan ng Kimbal, Iloilo. Okay, opinion ko sa kwento. Alam ko, karamihan sa inyo nalungkot, tsaka masakit sa puso yung kwento. Kasi tatay si Ugmo namatayan siya ng anak, gusto niyang gumante, sarado yung isip niya, ayaw niyang magpatawad. So pinaka-ending nun, siguro binigyan na rin siya ng pagkakataon ng demonyo na sumamba. So ang ginawa nilang daan yung matandang gabunan na nagsalin sa kanya ng dugo. Tapos namatay siya, di ba? Tapos naging isa siyang ganap na aswang. Pakiramdam ko, hindi lang ordinaryong aswang si Ugmo. Kasi nakaya niyang patayin yung dalawang gabunan. Di ba? Medyo nagtaka lang ako dun sa dulo na part na parang may nahawakan siyang bagakay o something na gamit ng dating albularyo na pinatay niya. Nagtataka lang ako hindi siya napaso. No? Siguro, di ko masabi kung purong gabunan na ba siya o may dugo pa rin siya ng tao na kaya niyang kontrolin yung mga gamit ng nasa kanan at the same time aswang siya, nasa kaliwa siya, kumakain siya ng tao. Diba? Kasi ako sa pagkakaalam ko, once na kumain ka na ng tao bilang isang aswang, lahat ng klaseng gamit sa kanan, mapapasok ka na yan. O hindi naman automatic, baka pwede ka pang mamatay. Diba? Sa kaso naman ni Ugmo, hindi nangyari sa kanya yon. So, para sa akin may ganun chance no? Tapos yung dulong parte, yung pinapaliwanag ng anak niya kung paano nila nakita, nadatna na patay na yung tatay niya. Sobrang sakit sa puso nun. Kasi para nag-suicide siya na lahat ng pangontra sa aswang ginawa niya sa sarili niya. Isipin niyo, nagbuklat ng Biblia, isang dakot ng asin sa bunganga, senyalis ng krus sa iba't ibang parte ng katawan. Baka nga kung may makabuhay pa, binalot niya yun sa katawan niya o kung anumang klase ng pangontra. Talagang pinarusahan niya yung sarili niya na siguro ginawa niya yun para patawarin siya ng Diyos. Pero ending, wala naman makapagsasabi sa atin, di ba? Alam naman natin lahat na mapagpatawad ang Diyos. So, ewan ko kung napatawad siya ng Diyos, pero siguro malaki yung tsansa. Di ba? Kasi nga nagbagong buhay siya, tiniis niyang hindi na kumain Ginawa lang naman niya yung paghihiganti na yun para sa namatay niyang mga anak. Pero yun nga, para sa akin, sobrang nakakalungkot ng kwento na to. Masakit to, lalong-lalo na sa mga tatay na maraming anak tapos mahal na mahal nila. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.